Okay, hello guys. Good morning, good morning, good morning. Quick TA muna tayo pero wala namang pagbabago sa TA. Still naka-intact pa rin tayo dun sa gusto nating mangyari kay gold. As you can see guys. Teka lang, bakit may mga line ako sa ano? Okay, sa economic calendar. Sorry. Naka-prepare na pala ako. Yun. Um, kung mapapansin niyo, itong TA ko kay gold, wala pa rin namang pagbabago. Ito ang kinaganda kasi kay gold, eh. Ah, hindi 'pag once na yung TA mo ng ano magiging validate pa rin siya for the last ano, kasi stable talaga ang asset na 'to unlike sa crypto. Ito yung isa naming sa nagustuhan sa asset ni gold. So, ayun na nga, ang ine-expect ko dito, although, ah, nasa wave 3 na tayo ni gold, ito yung pinaka-wave 3 niya na nangyari bago siya nag-drop. Nag-e-expect ako na dito panibagong elliot ang mangyayari. Kailangan na ito ng leg up bago ulit ito bumagsak papuntang wave 4. So, ang hinahanap ko dito kung ito ay susukatin ko, kung itong range na 'to susukatin ko, ganito gagawin ko diyan. 'Di ba ang ang impulse, nasa range siya ng wait, medyo mali ako. Wait. 'Di ba usually ang impulse pataas, pero meron ding impulse pababa. Ito yung nag-i-struggle kadalasan ako dati, hindi lang ako, yung iba. Kasi yung iba more on bullish things lang. Pero since habang tumatagal, nung binalidate ko rin kay coach is puwede rin siyang maging impulse din pababa. So kung maghahanap ka ng downtrend na impulse, etong magiging measurement mo sa kanya. So, 'yan. Aantayin mo na yung Elliott ko na pataas na 'to sa ano, sa lower time frame is not necessarily, tumama sa wave 5. Kasi yun na nga, ang golden zone natin dito sa areyang 'to, kung susukatin nga natin 'tong ano na 'to, aabot lang siya hanggang dito, itong dalawang 'to. Puwera na lang kung magkaroon pa ng, mas malakas na movement na possible umabot dito sa level na 'to. Or puwede rin na hindi pa tapos ang wave 3 ng macro, hindi pa tapos ang wave 3 ng macro at puwede pa yang i-break niya 'tong panibagong high natin. So, puwede pa siya mag-leg up, panibagong extension na naman. Pero, 'yun na nga, kasi since nga nasa bullish ano tayo ni gold, consider pa rin natin nasa bullish. Kumbaga ito nangyayari is temporary retracement lang ang nangyayari, yung correction niya. So, 'yun ina-assume ko muna na, ah, yung aking possible na mangyayari kahit, nagsisimula na siyang bumaba o sa macro time frame natin is bullish. Sabayan natin ng bullish kasi kailangan talaga nitong mag-correct din sa taas, aside from ano. So, may entry ako ditong short. Dito ang usual ay long. Tinamaan niyo ako, na-stop out ako, okey. Nag-try ako mag-long kasi death cross 'to, nakita ko dito, death cross na siya. Kung mapapansin niyo yung moving average 50 and 200, yung kulay blue is 50, yung yellow is 200. Once na mag-cross ang blue sa yellow line is consider mo as dead cross. Meaning,
Yung death cross na yun, yan ang bearish. Bearish yan. So, dito malinaw pinapakita ng chart sa atin, entryhan natin since nagkaroon ng ng leg down. Sukan natin. Tingnan natin yung result mamaya. So, ito ang TA ko muna kay gold sa ngayon. So, kailangan niya muna mag-retrace. Kasi kung makikita nyo tong area ito, nagkaroon siya ng swing high level dito sa area na to. At hanggang dito. So, kung susukatin ko na rin ulit yan, ito ay possible wave 2. Pero kung babasagin nga, since meron death cross, possible mag-drop down pa yan. Magtuloy-tuloy siya pababa. At basagin niya tong current low natin. Possible yan. Yan ang gagawin niya ni gold. Since nagko-correction nga. So, yun lang muna tayo sa ngayon. Yan ang TA ko kay gold. Timing lang din ako ng maganda-ganda. Medyo against to sa sa trading plan ko kasi nga ang hinahanap ko is WS at M pattern. So yun, dito makikita mo yung mini M pattern. Pero hindi yan solid kasi nga wala na siya sa resistance eh. Andito yung resistance natin. Hindi katulad nito. Ayan itong area na to. Itong solid na M pattern kasi andito siya sa taas talaga. At nangyari na nga yan. Ito, ang probability nito for me 10% ang probability and pattern na ito. 10% lang yan sa akin. Kasi nga since Monday, asahan nyo na rin pag Monday is a red day. Yan ang usually nangyayari sa market. Monday is a red day. So, yun lang muna sa ngayon. Shoutout dun sa ating mga coaches sa Mafia Traders with Lazy Pib. So, kumusta kayo guys? I hope ma-adapt nyo na to kagad ang paghahanap ng Elliott sa madaling paraan. So, yun, mag-a-announce ako ng mga possible event natin sa futures. So, yun. Exercise nyo lang guys. Araw-araw kung kailangan matagal. Kaya nga pinalazy ito eh. Hindi nyo kailangan maging matagal sa pag-chart. Pero, lagi kayo mag-chart para maano nyo. Yun nga, may exercise nyo yung bagong knowledge na na-adapt nyo. Na-learn nyo. Na-acquire nyo. Para kahit isang tingin nyo lang, alam nyo na kahit hindi nyo nagamitan ng Lazy Pip, alam nyo na kung anong wave yan. Kung nasaang wave kayo naka-tong-tong ngayon. So, yun lang. Yun lang muna tayo sa ngayon guys. So, yung result mamaya doon, ipopost ko doon sa sa ating trade results. Meron tayong option doon. So, yun. Peace out.